Matapos magpa-blood test ang ating bida, ay nagtaka ito nang dahil sa narinig niya sa military guard at nang bigla siyang nilapitan nito at tinanong na kung siya ba si Duanfei, at nang makarating ito sa kanyang tinutuluyan ay pinagmamasdan nito ang litrato ni Zinyu, sa kabilang banda ay kasalukuyang nasa loob ng isang incubator si Zinyu. Ay sinusuri nila ito. At nagtanong ang isang individual kung ano ang naging resulta sa pagsasaliksik ng mga ito. At tumugon din ang isang maliit na individual na wala sa loob ng katawan nito ang kanilang hinahanap. At dagdag pa nito na hindi pala ito ganon kadaling hanapin. At sa kabilang eksena naman, ay nakaupo na nag-aantay ang ating bida sa kadahilanang sumang-ayon ito, na sumabay kina Ling Wenwen na mag-dinner, at dumating na nga ito. Masayang itong nakatingin sa ating bida habang dala-dala nito si Jin Bao, at tugon na sabi ng ating bida na, eksakto dahil nagugutom na rin ito, at nagtungo na silang dalawa papunta sa kantin, ngunit napuna ng ating bida na iba ang ginamit nitong make-up ngayon, kaysa nakita niya ito kaninang umaga, kaya hindi niya ito nakilala kaagad. At tumawa si Ling Wenwen sa narinig na papuri nito, at sinabi niya rito na nagpapalit ito ng komportableng kasuotan pagkatapos ng kanyang trabaho. Nakangiti na nagsabi si Ling Wenwen na dapat na nilang bilasan, dahil siguradong andan na sa kantin si Siake sa mga oras na ito, at masusurpresa iyon pag nakita ang ating bida. Maya-maya pa ay tinanong ng ating bida si Ling Wenwen tungkol sa nabanggit nito na may dinadalang problema si Siake, at nalulungkot na tugon ni Ling Wenwen at sinabi nito, noong na-awaken ni Siake ang kanyang abilidad, ay ginugulo ito ng mga tauhan ni Commander Guan, pinipilit nila ito na sumali sa kanilang hukbo. Ngunit tinanggihan ito ni Sister Siake, at dahil sa pagtanggi ni Sister Siake ay hindi na nila ito tinantanan. Galit ang ating bida sa narinig nito. Sa isip-isip nito kailangan nitong pigilan si Commander Guan sa mga ginagawa nito. Sa kadahilanang mga nganib ang posisyon ni Commander Luyang, pag nagpatuloy ang mga ginagawa nito. At biglang nag-alarma ang kanilang pasilidad, sinabi rito na may nagaganap na pag-aaway. Sa canteen area, sa ikatlong palapag, at pinapatawag ang malapit na opisyales ng tagapagpatupad sa batas para kontrolin ang lugar. At nagulat ang ating bida at si Ling Wenwen sa narinig nito, at takot na sinabi ni Ling Wenwen na baka nahanap na naman ng mga hangal si Sister Siake, at gumawa na naman ng gulo, ito ang ikapangatlong beses na nag-alarm. At galit na sinabi ng ating bida na dalhin niya ito kung saan ang canteen area, at dali-dali nang umalis ang mga ito. Sa kabilang banda naman sa canteen area, kung saan nagaganap ang panggugulo ng mga hangal kay Siake, kinukumbinsi ng isang matabang hangal si Siake, na pumanig ito sa kanilang hukbo gayong humahanga si Commander Guan sa abilidad nito, at malaki ang maitutulong nito pag sumali ito sa kanilang hukbo, at kung may gusto itong kondisyon ay papayagan ito ni Commander Guan. At tinanggihan ito ni Siake, tumayo ito at sinabing, wala itong pakialam kung anuman ang ibigay nito na kondisyon, dahil hindi ito sasali, at hindi nito nagugustuhan ang pamamalakad ni Commander Guan, kaya tigilan na nito ang panggugulo. At hinarangan ng isang hangal si Siake, at sinabi na wag itong magmadali, dapat i-consider muna nito ng mabuti mga kondisyon na binigay dahil bibihira lang iyon, at sumang-ayon din ang isang hangal sa sinabi nito. At pinapaalis ni Siake ang mga hangal na nakaharang sa kanyang daan, at nakangiting sinabi ng isang hangal, na naging matalino lang ito sa pagpili, gayong ayaw nitong sundin ang isang matandang commander, para pagbuhatin lang ito ng semento araw-araw, at dahil sa naging magkasama tayo na matagal ay kaya kita pinapaalalahanan. Ngunit walang pakialam si Siake sa mga pinagsasabi nito, at nilabas na ang abilidad nito at ginamit na nito ang kapangyarihan na telekinesis, yumanig ang sahig sa kinatatayuan ng dalawang hangal. Namangha ang dalawa sa pinapakitang abilidad ni Siake, at sinabi nito na, kaya pala gusto ni Commander Guan na sumali ito sa kanyang hukbo. Ngunit hindi lang ikaw ang may abilidad, at nilabas na ng dalawang hangal ang kanilang kapangyarihan, ito ay gumagamit ng apoy na ability at nasa F-rank ito, at ang isa nitong kasama ay metal ability at nasa F-rank din ito. At sinabi ng isang hangal na gumagamit ng apoy na abilidad, nagagamitan niya ito ng puwersa para lamang mapapayag niya ito. At pumikawala na ito ng isang apoy na atake papunta kay Siake, nabigla si Siake dahil din ito batid na na-awaken na din pala ang mga ito. Kaya nagulat ito sa pangyayari, ngunit biglang dumating ang ating bida at pinigilan ang atake nito ng isang kamay lang. At nagulat si Siake at ang isang hangal sa kanilang nakita,
dahil batid ng mga ito na kilala nila ang ating bida. At sinabihan ng ating bida ang isang hangal na hindi niya inaakalang magkikita ulit sila sa ganitong paraan. At biglang sinabi ng isang hangal na mataba na nasa likod ng ating bida na, ang lakas ng loob ng ating bida sa kadahilanang kinakalaban niya ito, gayong isa itong platoon leader, at inutusan nito ang isang hangal na gumagamit ng apoy na abilidad na turuan niya ito ng leksyon, at naghanda na nga ito ng malakas na atake. Inipon na nito ang apoy nitong enerhiya. Habang hindi pa ito handa ay inutusan muna nito ang hangal nito na kasama, na gumagamit ng metal na abilidad para sugurin ito habang iniipon pa nito ang kanyang enerhiya, at sumugod na nga ang hangal na gumagamit ng metal na abilidad. Malaki ang kumpiyansa nito sa kanyang sarili na hindi nito masisira ang kanyang metal na depensa, at balak gamitin ng ating bida ang divorce skill nito kung ito ay gagana ba sa tao, ngunit napagtanto nito, na wag na lang niya itong gamitin, dahil batid nito pag ginamit niya ito ay siguradong mamamatay ang matatamaan nito, at malaking gulo kung mangyari iyon, kaya inalis niya ang divorce skill, at gumamit na lang ito ng 30% ng kanyang lakas, dahil batid ng ating bida na sapat na ito. At pumikawala na nga ng mabilis na suntok ang ating bida, sa pagpapakawala nito ng mabilis na suntok ay tumama ang suntok nito sa mukha ng metal na kalaban, at nataipak ang metal nito sa mukha at nawasak ang depensa ng kalaban. Tumilapon ito papalayo at bumagsak, gulat na napalingon ang isang hangal sa bumagsak nitong kasama, na natalo agad ito ng ating bida ng isang suntok lang, habang hindi pa ito tapos sa pag-iipon ng kanyang enerhiya, at pagkalingon nito pabalik ay nasa harap na nito ang ating bida. Napatanong na lang ito sa gulat, at sinabi ng ating bida bakit sumanib ito sa hukbo ni Commander Guan. At tugon nitong humihingi ng tawad, at dagdag pa nito na nagkamali ito. Ngunit sinuntok ito ng ating bida, at natalo niya ito kaagad. Namangha si Siake sa nasaksihan nito, na natalo ng ating bida ang dalawang awaken na kalaban, sa pamamagitan lamang ng dalawang suntok. At nilapitan ng ating bida ang isang matabang hangal na pinagmamalaki nitong binanggit na isa itong platoon leader. Habang papalapit ang ating bida ay takot itong naootal sa pagsasalita, at nagbanta pa ito sa ating bida. Sinabi rito kung may gagawin itong masama sa kanya ay sisiguraduhin ni Commander Guan na pagbabayaran niya ito, subalit hindi nagpapigil ang ating bida sa pagbabanta nito, hinawakan niya ang bibig nito at inangat. Maya-maya pa habang nakatingin si Siake sa ating bida ay pinigilan niya ito, gayong delikado pag napatay niya ito, at maaaring malalagay sa kapahamakan ang kanilang buhay, kaya binitawan ito ng ating bida sa pagkakabitaw ng ating bida ay napaupo ang hangal sa sahig dahil sa takot nito. At dumating na ang mga opisyalas na nagpapatupad sa batas. Napapalibutan na ang ating bida at si Siake, balak itong kalabanan ng ating bida dahil sa pag-aakala nito na isa na naman ito sa mga kasapi ni Commander Guan, ngunit pinigilan ito ni Siake, sinabihan niya ito na tumigil na, dahil pag pinatuloy niya pa ito ay maaaring masisira ang imahe ni Commander Lu. At huminahon na ang ating bida dahil sa sinabi ni Siake. At inutusan ng matabang hangal na bilasan nila at hulihin na agad ang mga ito, at nakaposas na ang ating bida. Sa pagkakaposas nito ay inutos ng matabang hangal na pagbukulin ang mga ito, dagdag pa nito na dalhin si Siake sa recruitment department habang ang sinabi nito na siya na ang bahala sa ating bida. Maya-maya pa ay nilapitan ng ating bida si Siake, sa paglapit nito ay may sinabi ito sa kanya, nang hihingi ito ng tulong kay Siake, tungkol sa kanyang kapatid, na kung maaari ay imbestigahan niya ito, para matukoy nito kung andito ba ito sa shelter, at nagtatanong na tugon ni Siake, na akala nito ay kasama niya na ito pagdating dito sa shelter, at sinabi ng ating bida na hindi pa, sa kadahilan ng kagagawan ni Commander Guan, kaya nagkahiwalay sila, at di na nito malaman kung saan ito ngayon, may kapangyarihan din ito, kaya maaaring dinala ito ni Commander Guan, para isali sa kanyang hukbo. At sumang-ayon si Siake sa ating bida, sa hiningi nitong tulong, at tutulungan niya itong mag-imbestiga. At dumarami na nga ang mga tao sa pinangyarihan. Namangha ang mga ito sa nakasaksi sa pangyayari dahil natalo ng ating bida ang dalawang awaken na hangal at nailigtas nito si Siake sa kapahamakan ngunit nag-alala ang mga ito sa magiging kahihinatnan ng ating bida dahil batid ng mga ito na maaring malagay ang buhay nito sa panganib sa kadahilan ng kinalaban nito ang isang platoon leader, at laking pag-aalala na nakatingin si Ling Wenwen sa mga ito. Ngunit pinakalma ito ng ating bida at sinabing wala itong dapat ikalungkot dahil babalik kaagad ito,
at pinayuhan ng ating bida si Jinbao na magpakabait ito at sundin lahat ng sasabihin ni Ling Wenwen. At tugon na tingin ang mga ito sa ating bida. Maya-maya sa kanilang paglalakad ay dumating na ito kung saan ang kwarto na paglalagyan sa ating bida, habang inutos ng matabang hangal na dalhin na nila si Siake kung saan ang recruitment department, at nakapasok na ang ating bida sa isang underground na silid, at ang silid na ito ay ang underground ng paglilitis kung saan pinapahirapan hanggang sa ito ay mamatay. Sa pagbaba ng ating bida sa isip-isip nito ay baka andito si Zinyu at pinapahirapan dahil batid nito na hindi ito sasali sa ganitong hukbo. Nagpatuloy ito sa paglalakad para kumpirmahin kung tama ba ang hinala nito. Nakarating na ito, ngunit nagtataka ito sa kadahilanang bumungad sa harap nito ang 6 na malalaking hangal. Naaamoy ng ating bida ang maalangasaw na amoy ng dugo kaya napagtanto nito na dito ginagawa ang pagpaparusa sa mga taong nakagawa ng malaking kasalanan. At nilapitan na ng mga hangal ang ating bida, inutusan ito ng matabang hangal na parusahan nila ito gayong pinahiya siya nito sa publiko. At dagdag pa nito na wala itong pakialam hanggang mabugbog ito at mamatay dahil wala din naman makakadiskobre sa mangyayari. At sa isip-isip ng ating bida gayong wala dito si Zinyu hindi na ito dapat magsayang pa ng oras, at madali lang nitong tinanggal ang pagkakaposos, at lumusab na ang 6 na hangal, sa paglusob nito ay madali lang nitong napipigilan at naiiwasan ng ating bida ang mga atake na ginawa ng mga ito, kahit sabay-sabay pa ito. At gumamit ang ating bida ng mabilis at kakaibang atake, nasipa nito ang mga hangal at sabay-sabay na nataman ang mga ito. Sa pagkakatama ng sipa ng ating bida ay laking gulat naman ng matabang hangal sa kanyang nakita, na nakayanan nitong kalabanin ang 6 nilang magigiting na boxing hero at natalo niya ang mga ito, at sinabi niya rito, na huwag itong gumalaw, at may pinakita itong isang dugo ng zombies na nakuha nito sa laboratorio, at binyantaan nito ang ating bida na kung may mangyari sa kanya ay maaaring may isang trahedya na magaganap, sa kadahilanang may inutusan na ito na gamitin ang dugo ng zombies para turukan nito si Ling Wenwen at Jinbao. At galit na nakatingin ang ating bida, sa pinagsasabi at binabalak nito. At sabay dumating si Leader Xiao Cao, at pinapatigil ito, at laking gulat naman ng matabang hangal na nagtatanong kung bakit pumunta rito si Leader Xiao Cao. At tugon na sinabi ni Leader Xiao Cao, na may narinig itong report na may isang mamamayan na dinala rito, dahil batid nito na bawal ito sa kanilang batas. At tinuro ng hangal na wag itong magsasalita ng walang kabuluhan dahil hindi ba nito nakikita na sinaktan nito ang kanyang mga tauhan, at bukod pa dyan nasa 8 pulisya na ang sinaktan ng ating bida. Ngunit hindi pinansin ni Xiao Cao ang pinagsasabi nito, batid ay hinawakan nito ang kamay ng matabang hangal at bumungad rito ang hawak-hawak nitong dugo ng zombies, at sinabi rito na mas malaki ang kasalanan nito, sa kadahilanang may kinuha ito sa laboratorio ng walang pahintulot, at dagdag pa nito na pinapangaralan nito ang mountabang hangal sa mangyayari kung magamit niya ito sa tao. At nagdadahilan ang isang hangal sinabi nito na ginamit niya lang ito para takutin ang ating bida, at wala itong balak na gamitin. At inutusan na ni Xiao Cao ang mga tauhan nito na damputin ito at dalhin, at sisiguraduhin ni Xiao Cao na hindi ito makakaligtas sa krimen na nagawa nito. At dinala na nga ang matabang hangal, at nagpasalamat ang ating bida kay Xiao Cao sa pagkakaligtas nito. At eksakto ang pagdating nito. Sabay sinabi ni Xiao Cao, na hindi ito nag-aalala sa ating bida, bagkus nag-aalala ito na baka mapatay niya ang mga makakalaban nito. At buti na lang ay hindi nangyari iyon. At may tinatanong ang ating bida kay Xiao Cao ngunit tugon na sabi ni Xiao Cao na alam na nito ang mga itatanong, pero kailangan muna nilang makaalis sa lugar na ito, dahil kakaiba ang amoy dito. At umalis na ang mga ito, sa pag-alis nito ay umakyat na ito sa elevator, at napatanong ang ating bida kung saan sila pupunta, at tugon na sagot ni Xiao Cao, na mag-ante ito gayong malapit na silang makarating, at dumating na nga ang mga ito, nagulat ang ating bida sa nakita nito, sa kadahilanang bumungad dito si Commander Luoyang.